Nagsimula ng hinahabol ng militar ng Amerika ang isang grupo ng mga teroristang Syrian sa mabagsik na lupain. Sa panahon ng pagtugis, binaligtad ng mga terorista ang isang sasakyang militar ng Amerika. Pagkatapos ay naghahanda silang umatras sa kanilang base, ngunit may nagsimulang mag-alis sa kanila ng paisa-isa. Ang mga puwersang Amerikano ay hindi kailanman ganap na natalo. Ang umatake ay si Lieutenant Parker, isang bihasang babaeng opisyal na pumuslit sa likod ng mga linya ng kaaway at binuwag ang grupo. Matapos mahuli ang natitirang mga terorista, sinigurado sila ni Parker at ng kanyang partner na si Spider para sa interogasyon. Isang sundalong Amerikano ang nawalan ng kontrol at sinubukang patayin ang mga bilanggo, ngunit pinigilan siya ni Parker. Tumungo sina Parker at Spider sa airbase para sa kanilang pagbabalik sa Estados Unidos. Sa kalsada, nakatanggap si Parker ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Jesse, isang lokal na sheriff. Iniulat niya ang pagguho ng lupa sa kanilang bayan. Ang kanyang ama ay inilibing at pinatay. Gulat na gulat, pinipigilan ni Parker ang mga luha habang naglalakbay siya pauwi. Bumalik sa Estados Unidos, bumisita si Parker sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay Jesse. Hindi niya maipaliwanag ang sanhi ng pagguho ng lupa. Sa eksena, nakakita siya ng isang liham na naka-address kay Parker. Pinaghihinalaan niya ang kanyang ama na sadyang nag-trigger ng pagbagsak. Tinanggihan ni Parker ang ideya. Malakas at matatag ang kanyang ama. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng kawalan ng pag-asa at pinadalhan pa siya ng isang suportang sulat bago ang kanyang misyon. Nang walang karagdagang katibayan, sinuspinde ni Jesse ang pagsisiyasat at itinulak si Parker sa ari-arian ng kanyang pamilya, isang maliit na bar na bihirang makakuha ng mga customer. Isinasaalang-alang niyang ibenta ito pagkatapos ng libing. Sa loob, pinag-aaralan niya ang larawan ng kanyang ama, na dating miyembro ng isang piling Mexican unit, at nag-alay ng tahimik na panalangin. Habang nag-iisa siyang nakaupo sa tahimik na bar, may humantong sasakyan sa labas. Isang lalaki ang humakbang sa pintuan. Walang pag-aalinlangan inatake siya ni Parker, pagkatapos ay tumigil sa pagkabigla nang makilala niya ang kanyang matandang kaibigan na si Mickey, na minsang tumulong sa kanyang ama sa pagpapatakbo ng bar at nagtrabaho kasama niya sa quarry ng bato. Binaban niya ang kanyang bantay at humingi ng tawad. Tinanong niya si Mickey tungkol sa pagguho ng lupa at humiling na bisitahin ang site. Nagmaneho sila papunta sa mining area at pumasok sa kuwebang itinayo ng kanyang ama. Nagtrabaho siya roon mula nang umalis siya sa Mexico upang suportahan siya. Ang mga alaala ay lumalabas sa mga araw ng pagkabata noong dinala niya siya sa kuweba at tinuruan siya ng martial arts. Ang nakikitang tuyong dugo sa mga bato ay nagpapalalim sa kanyang kalungkutan. Napansin ni Parker ang mga itim na marka ng paso sa mga dingding ng kuweba. Para silang resulta ng pagsabog ng granada. Hinala niya ang pagguho ng lupa ay gawa ng tao. Upang kumpirmahin, kumuha siya ng granada at lumabas kasama si Mickey upang maghanap ng ligtas na lugar para sa isang pagsubok. Habang naglalakad sila, naalala ni Parker kung paano pinangalanan ng kanyang ama ang bar na marasa yon sa kanyang lola at pinananatiling buhay ang mga recipe ng pamilya. Hindi siya maaaring manatili upang patakbuhin ito dahil sa kanyang mga tungkulin sa militar. Nakarating sila sa isang open area. Hinayla ni Parker ang pin at inihagis ang granada. Ang pagsabog ay nag-iiwan ng parehong itim na mantsa sa mga basag na bato. Malinaw ang patunay, may nagdulot ng sakuna. Ang tanong kung sino ang bumabagabag sa kanya. Ramdam ang kanyang tensyon, nagmungkahi si Mickey ng isang gabi na lumabas. Bumisita sila sa isang bar sa lungsod kung saan nakilala nila si Elvis, ang nakababatang kapatid ni Jesse. Si Elvis ay nanliligaw at nagbibiro, ngunit si Parker ay nananatiling kalmado. Kinagabihan, umalis sila at nakita nila ang isang kotse na may mga armadong lalaki. Naghihinala, sumusunod sila sa malayo. Plano ng mga lalaki na magnakaw sa isang tindahan ng hardware. Binalaan siya ni Mickey na umiwas dito, ngunit pumasok si Parker ng mag-isa. Walang armas, hindi nakalaban hanggang nang may mabilis na katumpakan. Matapos mapasuko ang mga magnanakaw, napansin niya ang isang pamilyar na relo sa lupa. Pag-aari ito ng kanyang tiyuhin. Ibinabalik niya ito sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya, nag-alok ng pakikiramay para sa pagkamatay ng kanyang ama, at humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakakatulong ng mas maaga. Kinaumagahan, narinig ni Parker ang isang malayong pagsabog. Ang pagsabog ay nagmula sa isang rocket-propelled grenade na pinaputok ni Elvis. Legal ang pagmamayari ng sibilyan na baril, ngunit ang mga mabibigat na armas tulad ng mga RPG ay limitado sa militar. Si Elvis ay nagnakaw o nagpuslit ng armas. Upang makahanap ng patunay, tinawag ni Parker si Spider, isang pinagkakatiwalaang kaalyado na may mga advanced na kasanayan sa pag-hack.
Sa loob ng ilang oras, natuklasan ni Spider ang malawak na mga record na nagpapakita na si Elvis ay nagpapatakbo ng isang ilegal na negosyo ng armas sa dark web. Iniwasan niya ang pagtuklas dahil pinoprotektahan siya ng kanyang ama na isang senador mula sa batas. Ang pagtuklas ay naghinala kay Parker na may kaugnayan sa pagitan ni Elvis at pagkamatay ng kanyang ama. Binabalaan siya ni Spider na manatiling maingat at mangalap ng higit pang ebidensya bago kumilos. Kasunod ng payong iyon, dinala ni Parker si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa isang malapit na base militar. Malaya silang kumikilos sa loob, malamang gamit ang impluwensya ng senador at tulong ng mga tiwaling sundalo na nagnanakaw ng mga armas sa bodega. Pagkatapos nilang obserbahan, binisita ni Parker si Mickey at ang kanyang ina para malaman pa ang tungkol kay Elvis. Ang alam lang ng mga lokal na si Elvis ay ipinagmamalaki ang mga patakaran at umaasa sa kapangyarihan ng kanyang ama. Wala silang mga detalye tungkol sa trafficking ng armas. Nang maglaon, iniulat ni Spider na si Elvis ay naghahanda ng isang deal sa armas sa kanyang bahay na binabantayan ng mga armadong lalaki. Dumaan si Parker doon at nanunood habang nagbebenta siya ng mga armas sa pinuno ng isang marahas na organisasyon na nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Parker si Jessie sa kanyang tahanan para uminom. Naaalala nila ang kanilang mga taon sa high school noong sila ay malapit bago siya umalis sa akademya ng militar. Magiliw na binanggit ni Jessie ang kabaitan ng kanyang ama, nang hihinayang na hindi niya ito masusuklian ngayon. Umiinom sila hanggang sa makatulog. Sa tahimik na oras, gumising si Parker, kinuha ang mga susi ng istasyon ng pulis ni Jessie, at pumasok sa istasyon. Kinokolekta niya ang bawat file na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ama, pagkatapos ay pumunta sa silid ng autopsy upang makita ang kanyang bangkay sa huling pagkakataon. Inabot siya ng kalungkutan. Mag-isa sa malamig na silid, nangakong ipaghihiganti niya ang pagpatay sa kanyang ama. Ilang araw pagkatapos ng libing, nagsimulang makarecover si Parker. Isang gabi, sumama siya kay Jessie sa hapunan kasama ang kanyang ama, si Is. Si Is, isang tiwaling politiko, ay kumikilos ng may hayagang pagmamataas at gumagawa ng mga nakatagong racist na pananalita tungkol sa mga Latino. Nagiging tense ang paligid. Habang kumakain, nakatanggap si Parker ng tawag mula kay Spider. Si Elvis ay nakita sa lugar ng pagmimina. Agad siyang umalis. Sa site, sinira ni Parker ang mga gulong ng sasakyan ni Elvis at pumasok sa kuweba. Nakaupo si Elvis sa sopa ng kanyang yumaong ama, tinutuya ang mga Latino sa harap ng kanyang gang. Bago niya siya hampasin, nakita ni Parker ang apoy sa labas. Sinunog ng mga tauhan ni Elvis ang bar ng kanyang ama. Nagmamadali siyang pigilan sila. Pinatay ni Parker ang mga arsonista, ngunit hindi na mailigtas ang gusali. Naging abo ang mga gamit ng kanyang ama. Galit na galit, bumalik siya kay Elvis at binugbog siya ng husto. Dumating si Jessie at inaresto siya. Nalaman ni Parker na tinutulungan ni Jessie si Elvis na patakbuhin ang kalakalan ng armas upang pandohan ang kampanyang pampulitika ng kanyang ama. Di nagtagal, nagpadala si Spider ng isang abogado upang tiyakin ang kanyang paglaya. Hinahanap ng abogado ang lugar ng pagmimina para sa ebidensya, ngunit nawala pagkatapos ng isang engkwentro kay Jessie. Kinabukasan, pinahirapan ng pamilya ni Is si Parker sa selda ng kulungan. Humihingi ng anumang patunay na maaaring iniwan ng kanyang ama. Inamin nila na pinatay nila ang kanyang ama dahil sinubukan nitong harangan ang kanilang mga deal sa armas. Nangangamba sila na baka malantad sila ng CCTV footage mula sa minahan. Nag-aalok si Is na umamin kung isusuko ni Parker ang lahat ng ebidensya. Nakalaya na si Parker sa pagkakaposas. Inatake niya si Is at ang kanyang mga anak na lalaki, ngunit hindi niya magawang tapusin ang mga ito dahil kinakampihan ng mga pulis ang pamilya sa selda ngayon. Ninakaw niya ang kotse ni Jessie at tumakas. Lumalala ang mga sugat mula sa labanan at nawalan siya ng malay sa kalsada. Samantala, hinanap ni Elvis at ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Mickey para kay Parker. Itinago siya ni Mickey at ng kanyang ina sa basement. Nang magising si Parker, sinabi niya sa kanila na si Elvis ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama at nangakong pahihirapan siya. Sa ibang lugar, itinapon ni Jessie ang bangkay ng abogado kasama si Elvis. Ibinaon ito sa lihim na lupa na parang ito ay walang iba kundi isang ligaw na hayop. Makalipas ang 3 araw, gumaling si Parker mula sa kanyang mga pinsala at nagsimulang mangalap ng mga armas. Nakipag-ugnayan siya sa mga pinagkakatiwalaang kontak para sa mga baril at bala, pagkatapos ay humingi sa kanyang tiyuhin ng mga blades upang makumplito ang kanyang arsenal. Samantala, sina Is at Jessie ay nababalisa. Ang pinuno ng marahas na organisasyon na bumili ng mga armas mula kay Elvis ay humihingi ng paghahatid.
Nabigo si Elvis na ibigay ang mga kalakal at nagbanta ang pinunong na sasabotahe ang kampanya ni Is kung hindi dumating ang kargamento sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng maigting na pagpupulong, nakatuon sina Is at Jesse sa pag-secure ng kanilang mga deal sa armas. Walang kamalay-malay na si Parker at Mickey ay handa nang mag-strike. Pagsapit ng gabi, naghihintay si Mickey sa labas habang papasok si Parker sa compound. Tahimik niyang ibinaba ang isang gwardya sa sala at umakyat sa itaas para harapin si Is. Na-cornered, inamin ni Is na si Jesse ang pumatay sa kanyang ama matapos matuklasan ang mga ilegal na transaksyon sa minahan. Sinubukan ng kanyang ama na ibaba ang kuweba gamit ang isang granada, ngunit namatay sa pagbagsak. Dahil sa katotohanan, itinoon ni Parker ang kanyang paningin kina Jesse at Elvis. Pinasalamatan niya si Mickey para sa kanyang tulong at sinimulan ang pagsubaybay gamit ang isang sniper rifle. Hindi nagtagal, nakita niya si Spider na dumarating sa lugar ng pagmimina. Pinalibutan siya ng mga alipors ni Elvis ng mga nakabunot na armas. Nagpaputok si Parker para makialam, ngunit hindi nila mapigil ang mahuli siya. Determinado na palayain ang kanyang kaalyado, pinasok niya ang kuweba. Sa loob, nakipagtalo sina Jesse at Elvis sa pinuno ng organisasyon, habang ang isang kotse na puno ng mga armas ay sumabog sa malapit, isang bitag na itinakda ni Parker na hindi pa nila napansin. Sinunggaban niya ang kaguluhan upang iligtas si Spider, pagkatapos ay hinakay siya sa mga lagusan upang manghuli ng mga kriminal. Isang ambush ang naghiwalay sa kanila sa madilim na mga daanan. Habang hinahanap si Spider, inatake si Parker ng leader ng gang. Tinalo niya siya, ngunit nabulag si Elvis, na lumilitaw na may dalang shotgun at naghagis ng mga racist slurs. Dahil sa galit, dinaig niya siya at tinapos ang laban ng may nakamamatay na katumpakan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mickey, ang tiyuhin ni Parker, kasama ang ilang iba pa upang tumulong, ngunit nalaman na naalis na ni Parker ang bawat kaaway. Nagtungo siya sa malayong bahagi ng yungib upang palayain si Spider mula sa mga durog na bato. Kasama si Spider, sinusundan ni Parker ang isang makitid na lagusan na humahantong sa isang nakatagong imbaka ng mga armas ng militar kung saan nagtatago si Jesse. Nagkunwari siyang nanghina, na nag-aangkin ng mga pinsala mula sa isang pagtambang sa disyerto, at pinahintulutan siya ng mga sundalo ng mas malalim na loob para sa paggamot. Habang naghahanda sila ng mga medikal na supply, sinuri niya ang lugar at nakita si Jesse. Siya ay humahampas ng walang pag-aalinlangan. Sa panahon ng laban, hinayla ni Jesse ang pin mula sa isang granada at inamin ang kanyang pagkakasala. Ipinagtapat niya na pinatay niya ang ama ni Parker sa ilalim ng panggigipit ng kanyang pamilya at sinabing hindi siya mabubuhay sa krimen. Bago siya mapigilan ni Parker, tinapos niya ang kanyang buhay sa isang pagsisisi. Ang kamatayan ay nag-iwan kay Parker na magkasalungat. Wala na ang pumatay sa kanyang ama at nararamdaman na ang hustisya. Gayunpaman, ang kaalaman na isang dating kaibigan ang nagsagawa ng pagpatay ay napakabigat sa kanya. Pagkalipas ng isang buwan, kinumpirma ng mga ulat sa radyo na ang buong pamilyang Is ay namatay sa magkakahiwalay na marahas na insidente. Nakatuon si Parker sa muling pagtatayo ng kanyang bar at hiniling kay Mickey na pamahalaan ito. Habang ligtas ang bar at nasa tabi niya si Spider, bumalik siya sa base ng militar upang maghanda para sa kanilang susunod na misyon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.